Natawa naman ang babae na parang nagyayabang, iniisip na tuluyan na niyang napaslang ang hambog na bandido. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang tinig ang nagmula sa usok. Sinabi ng hambog na nagulat siya dahil marunong gumamit ng battle techniques ang babae, ngunit hindi pa ito sapat upang siya ay mapaslang. Dagdag pa niya, kung ang babae raw ay nasa Master Saint level na, malamang ay patay na siya. Mula sa usok ay pinakita ang hambog na tumatawa pa at sinabing naging interesado siya sa babae. Winika niyang hindi niya ito papatayin kung ibibigay nito ang kanyang battle techniques. Subalit, sa halip na sumagot, dinilaan lamang siya ng babae habang naka-dirty finger pa. Anong klaseng finger ba ang gusto nyo? Yehe, dahil dito, nagalit ang hambog na bandido, halos wala ng saplot sa katawan matapos matamo ang atake ng babae. Muli siyang naghanda upang umatake, sinasabing uunahin niyang putulin ang mga binti ng babae. Inipon ng hambog ang kanyang aura sa kanyang sandata at mabilis na sumugod. Nagulat naman ang babae dahil sa bilis nito. Ngunit bago pa tumama ang atake ng hambog, eksaktong dumating si Xian Tan upang pigilan ito. Sa lakas ng pag-atake, tila napaatras ang babae dahil sa enerhiyang kanilang dinaranas. Sa pagdating ni Xian Tan, gulat na gulat ang babae dahil inakala niyang tumakas na ang ating bida. Sumagot naman ang mga mangangalakal na nanunood sa labanan, sinasabing tinulungan lamang sila ng kanilang brother Jian Chen. Nagsalita naman ang ating bida at winikang nagkasundo raw sila na magtulungan, kaya't hindi niya magagawang sirain ang kanilang napagkasunduan. Sa pagwasiwas ni Xian Tan ng kanyang Saint Sword, tumilapon ang hambog sa malayo dahil sa lakas ng kanyang atake. Nagulantang ang hambog at hindi makapaniwala sa lakas ng ating bida, dahil nagawa siya nitong mapatalsik sa isang simpleng was-iwas lamang. Mula roon, ginamit ng hambog ang kanyang battle techniques at nagpalabas ng kanyang aura habang sumisigaw sa galit. Pinagbantaan niya si Xian Tan na pagpipire-piresuhin niya ang mga ito. Sa kanyang paghahanda, lumitaw ang isang malaking buhawi na puno ng malakas na aura at nababalutan ng tila mga wind blade. Sa lakas nito, napilitang tumakbo papalayo ang mga nanunood na mga ngalakal. Matapos may palabas ng hambog ang kanyang battle techniques, pinakawalan niya ang maraming wind blade patungo kay Xian Tan. Habang takot ang babae, mabilis namang naghanda ang ating bida gamit ang kanyang ultimate technique na Viridescent Violet Sword, kung saan inipon niya ang lahat ng kanyang aura sa kanyang Saint Sword. Agad na pinakawala ni Xian Tan ang kanyang atake patungo sa hambog na bandido. Sa lakas nito, kitang-kita ang mga Thunder Aura na bumabalot sa kanyang atake. Nagkasalubong ang battle techniques ng hambog at ang ultimate technique ng ating bida. Sa tindi ng banggaan ng kanilang enerhiya, nagawa nitong batasin ang buhawi na ginawa ng kanyang kalaban. Matapos umatake ang ating bida, agad naman siyang tumungo sa harapan ng babae, na ikinagulat naman nito. Sa pagkalusaw ng battle techniques ng hambog ay nagkalat ang mga bahagi ng wind blade sa kapaligiran. Agad namang dinepensahan ito ng ating bida upang hindi tamaan ang babae. Sa kabila ng kanyang pagprotekta, nagtamo si Xian Tan ng maraming sugat mula sa mga wind blade. Kung kaya't nagulat ang babae dahil sa pagsasakripisyo ng ating bida. Pinakita naman si Xian Tan matapos niyang depensahan ang atake ng hambog na bandido ay nakita na nagtamo siya ng sugat sa mukha at sa kanyang mga braso. Ngumiti lamang ang ating bida, ngunit sa kabilang banda, ang hambog naman ay nagtamo ng butas sa kanyang dibdib, na kanyang ikinagulat. Lumabas pa ang naiwang aura mula rito, kasabay ng pagdurugo ng kanyang ilong at bibig. Unti-unting nanghina ang hambog na bandido at tuluyan nang bumagsak sa kalupaan. Ang kanyang huling salita ay, hindi raw siya naging maingat at tuluyan nang bumagsak. Sa kabilang banda naman, napabuntong hininga si Xian Tan at winika na isang desperadong atake ang kanyang ginawa. Mabuti na lang at ito ay gumana. Hindi rin nagtagal ay naramdaman ng ating bida na tila nanghihina ang buo niyang katawan, at dahil dito, napasuka siya ng dugo. Maswerte naman ang ating bida dahil agad siyang nahawakan ng babae, sabay winika nito na nagamit raw ni Xian Tan ng husto ang kanyang Saint Power sa ginawa niyang teknik. Dahil dito, nagkaroon siya ng napakalubhang internal injury.
Dagdag pa niya, anong klaseng tagapagtanggol ka? Halos mawalan ka na ng buhay. Maya-maya lang ay dumating ang mga alagad ng hambog na bandido at nadatnan nila ang kanilang pinuno na wala ng buhay at hindi sila makapaniwala na halos mangiyak-ngiyak pa sila sa labis na lungkot. Sa kabilang banda naman, may naisip na kalokohan ang ating bida kung saan ay tinakat niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang aura at sinabing siya ang pumatay sa kanilang Big Brother. Sa takot, nagtakbuhan ang mga bandido habang umiiyak pa ang ilan sa kanila. Matapos ang matinding labanan, napagdesisyonan na ng grupo na umalis. Ngunit bago iyon, nagpakilala si Xian Tan bilang Jian Chen sa babae. Ang babae naman ay nagpakilala bilang Muyan. Nagsimula ang eksena kung saan ay nakarating na sina Xian Tan sa kanilang patutunguhan na tinatawag na Blue Wind Kingdom. Habang sila ay papasok ng kaharian, mangha-mangha naman si Muyan sa ginagawa ni Xian Tan na pagkukultivate dahil sa pinapakita nitong teknik sa cultivation. Winika ni Muyan na nais niyang matutunan ang paggamit nito ngunit sumagot lamang si Xian Tan na hindi maaari sapagkat ito ay sekreto lamang ng kanilang pamilya. Habang papasok ng tarangkahan sina Xian Tan, may isang litrato siyang napansin mula sa mga wanted na poster na tila pamilyar ang itsura. Samantala, sa kabilang banda naman, si Muyan ay manghang-mangha sa mga bounty ng mga wanted poster kung kaya't halos malaway-laway ito at naging mistulang korteng pera ang kanyang mga mata. Ngunit si Xian Tan naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita at winikang imposible raw itong mangyari. Sa kabilang banda ay pinakita na rin ang 3 litrato ng mga wanted poster na tila pamilyar ang isang litrato ng isang matandang lalaki. Mula roon ay pinakita na ang larawan ni Old Man Dugo na tinawag ni Xian Tan bilang Lonely Old Man. Kung napanood niyo mga idol ang first episode ng ating kwento, ito yung nakalaban ni Xian Tan noong siya pa si Jian Chen sa nakaraan niyang buhay. Napansin naman ni Muyan ang kakaibang reaksyon ni Xian Tan kaya't nagtanong ito kung anong nakita ni Xian Tan at bakit ganoon na lamang ang kanyang reaksyon. Sa halip na sumagot agad, itinuro naman ni Xian Tan ang larawan sa wanted poster na nakalarawan ang isang matandang lalaking may puting buhok at mahabang balbas. Naitanong naman ni Xian Tan kung kilala raw ba ni Muyan ang matandang nasa litrato subalit sumagot lamang ito na ito raw si Lonely Old Man. Kung kaya't dali-dali ni Xian Tan sinunggaban si Muyan upang tanungin kung nasaan ito. Tumugon lamang si Muyan habang tinutulak ang mukha ni Xian Tan dahil kung alam niya raw ito ay matagal niya na itong isinumbong sa mga kawal upang makuha niya ang premyo. Subalit pinayuhan naman ni Muyan si Xian Tan na sumuko na lamang ito kung nais niya na mahuli ang Lonely Old Man sapagkat malayo pa ang lakas nito kumpara sa lakas na tinataglay ni Xian Tan. Dagdag pa niya na ito raw ay lumitaw lamang noong makalipas na 10 taon na kung saan, sa lakas nito, ay ang nais lamang nito ay pumaslang ng maraming individual kung kaya't naging pangunahing wanted ito sa buong kaharian ng Blue Wind Kingdom. Napaisip naman si Xian Tan na halos kasabay niya lamang raw ito napunta sa mundong iyon ngunit bakit siya lang ang na-reincarnate bilang bata samantala si Old Man Dugo ay ganoon pa rin ang pisikal na anyo. Winika naman ni Muyan na ang mga nakakaalam lamang ng mga impormasyon tungkol kay Old Man Dugo ay mga nasa itaas na pwesto ng Mercenary Union. Dagdag niya pa na may nalaman siyang bali-balita na may hinahanap raw ito na isang individual na nagngangalang Jian Chen. Napatigil naman si Xian Tan at iniisip na dahil sa hinahanap siya ni Old Man Dugo, ay napagpasyahan ni Xian Tan na hanapin ito upang malaman ang sekreto tungkol sa pagkakapunta nila sa mundong iyon at upang makabalik na rin sa dati niyang mundo. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na rin si Brother Woody kay Xian Tan upang dalhin ang kanilang mga bagahe sa loob ng Blue Wind Kingdom at ganoon rin si Xian Tan. Agad rin naman nagpaalam si Muyan kay Xian Tan ngunit pinigilan naman ito ng ating bida dahil mayroon pa siyang kailangan dito. Ngunit humingi naman ng karagdagang bayad si Muyan para sa kanyang serbisyo. Sumagot naman si Xian Tan na may alam siyang isang lugar kung saan sila makakakuha ng mas malaking pera. Maya-maya lang ay tumungo sina Xian Tan sa isang bahay painuman, kung saan ay maraming misteryosong individual ang naruroon. Sa pagpasok ni Xian Tan at Muyan ay tumambad sa kanila ang mga misteryosong individual na nagmamasid ngunit isinawalang bahala lamang nila ito at patuloy na naglakad patungo sa harapang lamesa. Sa paglalakad naman nila Xian Tan ay naitanong ni Muyan,
Hindi ba't bago lamang si Xian Tan sa Blue Wind Kingdom subalit paano niya nalaman ang lugar na iyon? Tumugon naman si Xian Tan at winikang narinig niya lamang ito sa mga ngalakal habang sila ay naglalakbay na ito raw ay ang paboritong puntahan ng mga masasamang tao na hindi sumusunod sa batas ng Blue Wind Kingdom. Nang sila ay nakarating na sa harapang lamesa ay sandali munang nagpaalam si Xian Tan kay Muyang na mayroon lang itong aasikasuhin ng sandali at babalik rin siya agad. Agad naman na tumungo si Xian Tan sa dalawang couple na individual na nag-iinuman sa isang tabi at nagtatawanan kung saan ay winika ni Xian Tan na 150 gold coins para raw kay Puz at 100 naman para kay Ralph. Ikinagulat naman ito ng dalawang couple na individual kung kaya't nagalit ito kay Xian Tan at winikang sino raw ba ito at ano ang kailangan niya. Sumingit naman ang isa at sinabing umalis na raw si Xian Tan bago pa uminit ang kanyang ulo. Subalit ngumiti lamang si Xian Tan at winikang ano raw ba ang gusto ng mga ito dahil sila ang kanyang mga kailangan. Habang may nakakalokong ngiti si Xian Tan sa kanyang mukha, ay pinanggugulpi niya ang dalawang couple. Matapos na magulpi ni Xian Tan ang dalawa, ay agad itong tumungo kay Muyan upang ibalandra ito sa kanyang harapan, kung saan winika ni Xian Tan na ito raw ang mga couple na nakalagay sa wanted poster at sapat na raw ba ang mga halaga nito upang pambayad kay Muyan. Dagdag pa ni Xian Tan, habang may nakakainis na itsura, kung hindi pa raw ba ito sapat ay agad naman na lumingon si Xian Tan sa kanyang likuran. Natakot naman ang lahat ng naruroon kung kaya't mabilis itong nagtakbuhan habang sinisigaw na magbabagong buhay na ang mga ito. Matapos ang pangyayari sa bahay painuman ay napagdesisyonan nila Xian Tan na tumungo sa Magic Beast Mountain upang gawin ang mga task para sa Mercenary Union. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin sina Xian Tan sa itaas ng bundok kung saan ay namanghal naman ang ating bida at nagtanong kung ito na raw ba ang Magic Beast Mountain. Sumang-ayon naman si Muyan at sinabing ito raw ang isa sa mapanganib na lugar, ngunit tila malaki ang pinagbago ng Magic Beast Mountain. Wika niya pa na naririto lamang siya upang gabayan ang ating bida, ngunit pagdating sa pagpatay ng mga halimaw ay si Xian Tan na ang bahala, sapagkat kailangan niya ng karagdagang bayad kung kailangan nito ng tulong. Naintindihan naman ito ni Xian Tan dahil kailangan niya lang naman ng gagabay patungo sa Magic Beast Mountain. Nagsimula ng magplano ang dalawa kung ano ang mga kailangan nilang paslangin na halimaw, kung saan ay may iba't ibang uri ng halimaw ang naruroon. Itinuro lamang ni Muyan na kailangan ni Xian Tan pumaslang ng 10 Phantom Bat para sa unang task ng kanilang misyon. Subalit mayroon raw isang magical beast na napakataas ng halaga na tinatawag na Silver Stripe Golden Snake. Ngunit napakahirap naman itong hanapin at napakadelikado dahil sa tinataglay nitong lakas. Napagdesisyonan naman ni Xian Tan na sumunod na lamang kay Muyan dahil ito ang mas nakakaalam, kung kaya't agad na rin tumungo sina Xian Tan sa gitna ng kagubatan kung saan naruroon ang mga Phantom Bats. Habang sila ay naglalakad at nag-uusap sa gitna ng kagubatan, may isang nilalang ang mabilis na lumilipad mula sa kanilang likuran. Agad naman itong napansin ni Xian Tan kung kaya't agad niya itong tinusok ng kanyang sandata. Samantala, si Muyang naman ay nagulat sa ginawa ni Xian Tan at nagtanong kung paano raw ba iyon nagagawa ng ating bida. Habang halos hindi makapaniwala si Muyang kay Xian Tan at maluha pa ang mga mata nito, ay winika naman ni Xian Tan na kung nais raw ito malaman ni Muyang, kailangan ni Xian Tan ng kaukulang bayad para sa impormasyon. Tumanggi naman si Muyan mula sa nais ng ating bida at sinabing hindi na raw siya interesado dito, habang si Xian Tan naman ay may pang-aasar pa at winawasiwas ang halimaw mula sa kanyang sandata. Nainas naman si Muyan kay Xian Tan kung kaya't dali-dali niya itong inutusan na madaliin niya ang pagkumpleto ng pagpaslang ng mga halimaw. Mabilis namang sumunod si Xian Tan kung kaya't agad niyang pinagpapaslang ang maraming bilang ng Phantom Bat. Sa bilis ng pangyayari ay napatulala na lamang si Muyan sa ginagawa ni Xian Tan, subalit sa gitna ng kanyang pag-iisip ay naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit napaka-interesado ni Xian Tan kay Old Man Dugo. Mula roon ay napag-isip-isip niya na kaya raw ba hinahanap ni Xian Tan si Old Man Dugo ay dahil si Xian Tan ang nawawalang anak ni Old Man Dugo. Nagulantang naman si Muyan sa kanyang naiisip, at hindi raw ito maaari. Sa kabilang banda naman, si Xian Tan ay napalingon kay Muyan at nagtataka kung ano raw ba ang binubulong-bulong nito.
Subalit may napansin naman si Xian Tan na isang nilalang mula sa likod ni Muyan na ikinagulat nito, kung kaya't mabilis itong nagpalabas ng aura sa kanyang Saint Sword. Samantala, si Muyan naman ay natakot sa ginawa ni Xian Tan at nagtanong kung nais raw ba siyang patayin ni Xian Tan upang patahimikin. Subalit mabilis na sumugod si Xian Tan habang pinapalabas ang aura ng kanyang Saint Sword. At sa kabilang banda naman ay takot na si Muyan at winiwikang hindi niya raw ipagsasabi ang sekreto nito. Sa pagsugod ni Xian Tan ay agad niyang inatake ang halimaw mula sa likod ni Muyan, na sa lakas ng kanilang salpukan ay tumilapon si Xian Tan paitaas. Nakabawi naman si Xian Tan mula sa kanyang pagtilapon, habang si Muyan naman ay nagulat sa pangyayari. Agad naman na sumugod ang halimaw mula sa kanilang likuran na ikinagulat ni Muyan, kaya't inilabas nito ang kanyang sandata kasabay ang pagpapalabas ng aura upang humanda sa paparating na halimaw. Mabilis namang inatake ni Muyan ang halimaw, subalit bigla naman itong nawala sa kanyang harapan. Matapos ang ginagawang atake ni Muyan, agad itong tumungo sa likod ni Xian Tan upang maging alerto dahil hindi nila makita ang nilalang sa sobrang bilis ng pag-atake sa kanila. Mula roon ay mabilis na nagpakita ang halimaw na tinatawag na Silver Stripe Golden Snake, na ikinagulat ni Xian Tan at Muyan. Mula sa manipis na usok, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking Silver Stripe Golden Snake. Ang gintong liwanag mula sa katawan nito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kapangyarihan, dahilan upang agad na mapa-atres sina Muyan at Xian Tan. Winika ni Muyan na hindi niya raw alam kung maswerte o malas sila na nakaharap ang isang Silver Stripe Golden Snake. Tumugon naman si Xian Tan na sa haba raw nito, isa itong second level na Silver Stripe Golden Snake. Dagdag pa niya, ang unang tinamaan niya kanina ay mas mababang antas lamang, at ito ang kanyang senior. Nagulat naman si Muyan sa kanyang nalaman, kung kaya't naitanong niya kay Xian Tan na ibig sabihin raw ba ay dalawa ang halimaw na kanilang kinakaharap. Sa pag-uusap ng dalawa, kanilang napag-isipan kung ano ang nararapat nilang gawin. Kung dalawa ang halimaw na naruroon, paniguradong mahihirapan silang talunin ito. Kaya't napagdesisyonan ni Xian Tan na sumugod upang kunin ang atensyon ng halimaw, habang si Muyan naman ay gagamitin ang kanyang battle techniques upang sila ay makatakas. Ang malaking Silver Stripe Golden Snake ay humanda sa pag-atake, habang ang hangin sa paligid nila ay nagsimulang gumalaw ng may matinding presyon. Sa pagsugod ni Xian Tan, inatake niya ito mula sa nguso ng Golden Snake, at sa lakas ng kanilang sagupaan, halos nagkalat ang aura sa kanilang kapaligiran. Samantala, nagulat naman si Xian Tan dahil sa sobrang tibay at tigas ng balat nito, hindi man lang niya ito magawang galusan. Hindi lang yan ang tumitigas na Dragon Snake, yung iba nasa ibaba, wow. Agad namang dumistansya si Xian Tan mula sa halimaw, kung kaya't sinipa niya ito at agad na tumungo sa kalupaan. Sa paglipag ni Xian Tan sa lupa, mabilis namang gumawa ng after image ang Golden Snake, na muling ikinagulat ni Xian Tan. Mabilis na sumugod ang Golden Snake sa magkaibang direksyon patungo kay Xian Tan, kung kaya't naghandang dumpensa ang ating bida. Sa pagtama ng atake ng halimaw patungo kay Xian Tan, agad niya naman itong nadepensahan, kung kaya't sinigawan niya si Muyan upang gawin na nito ang kanilang plano. Naghandang gawin ni Muyan ang kanyang battle techniques, ngunit mabilis namang tumungo ang buntot ng Golden Snake mula sa likuran ni Muyan at agad siyang pinuluputan. Sa pagkakapulupot ng buntot nito kay Muyan, nagsimula siyang sumigaw kay Xian Tan dahil hindi siya makaalis mula sa atake ng halimaw. Maya-maya lang ay unti-unting hinigpitan ng Golden Snake ang pagkakapulupot nito kay Muyan, dahilan upang magsuka ito ng dugo. Napansin naman ito agad ni Xian Tan, kung kaya't mabilis niyang inatake ang buntot ng Golden Snake mula sa malayo. Subalit, kapalit nito ay ang pagsugod ng halimaw mula sa kanyang likuran. Sa pagsugod ng Golden Snake, nakagat nito si Xian Tan sa kanyang kanang braso, dahilan upang mamilipat siya sa sakit dulot ng natamong pinsala. Sa kabilang banda naman, tumama ang atake ni Xian Tan sa buntot ng Golden Snake gamit ang kanyang Saint Sword, ngunit tila wala itong epekto. Winika naman ni Muyan, na bakit raw iniligtas pa siya ni Xian Tan, dahil pareho lang silang mamamatay roon.
Tumugon naman si Xian Tan habang nanghihina dahil sa pagkalat ng lason mula sa kagat ng halimaw sa kanyang katawan at winikang, hindi niya ito pwedeng iwan dahil magkasama sila sa laban na to at hindi niya matitiis na mamatay lamang si Muyan sa kanyang harapan. Agad na tinapon ng Golden Snake si Xian Tan sa ere upang suluhin ito gamit ang kanyang bibig. Habang bumabagsak si Xian Tan mula sa ere, unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Ang lason ng halimaw ay mabilis na kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, may kakaibang naramdaman si Xian Tan. Tila lumalakas ang tinataglay niyang Saint Force, at bigla niyang nakita ang kanyang kapaligiran gamit ang kanyang pandama. Sa ibaba naman, nakabukas na ang malalaking bunganga ng Silver Stripe Golden Snake, handa nang lunukan si Xian Tan ng buo. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang malakas na enerhiya ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Kumidlat sa kalangitan. Bumalot ang bughaw at lilang kidlat sa paligid ni Xian Tan. Ang kanyang dating nanghihinang katawan ay biglang napuno ng di masukat na lakas. Ang laso na halos pumatay sa kanya ay tila nawala ng epekto kung saan ay nagising ang kanyang Saint Force. Si Muyon naman, na patuloy pa ring napupuluputan ng buntot ng halimaw, ay napatingin ng may pagkagulat. Ang nakakasilaw na liwanag mula kay Xian Tan ay nagbigay liwanag sa buong paligid, at dahil sa pagkagulat ni Muyan, napatanong siya kung nakapag-breakthrough ba si Xian Tan. Agad namang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang Saint Sword na nakatusok sa buntot ng halimaw, at mabilis itong lumipad patungo sa mukha ng Golden Snake. Sa paglipad ng sandata ni Xian Tan patungo sa halimaw, binigkas niya ang mga katagang Spirit Sword. Mabilis namang tinamaan ang halimaw sa kanyang katawan, at sa sobrang lakas nito, hindi niya na ito naiwasan. Napasigaw naman ang Golden Snake sa pinsalang natamo, habang si Xian Tan naman ay naramdaman ang pagtama ng kanyang Saint Sword sa katawan ng Golden Snake. Aniya, kaya niyang saktan ang katawan nito, at kung sakaling mamatay siya, isasama niya ang Golden Snake sa kanyang hukay. Agad namang naglabas si Xian Tan ng kanyang aura at kinontrol ang kanyang Saint Sword, kung saan ay mabilis itong pumaikot-ikot sa buong katawan ng Golden Snake. Sa bilis nito, hindi na nakadepensa ang halimaw, kung kaya't napinsala ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at napasigaw na lamang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda naman, gulat na gulat si Muyan dahil hindi siya makapaniwala na lumilipad lang mag-isa ang Saint Sword ni Xian Tan at inaatake ang katawan ng halimaw. Patuloy pa rin ang pag-atake ng sandata ni Xian Tan sa halimaw, ngunit agad itong lumingon sa kinaroroonan ng ating bida. Agad naman itong umatake kay Xian Tan, subalit nang malapit na ang Golden Snake, mabilis niyang kinontrol ang kanyang Saint Sword patungo sa kanyang likuran upang hamandang umatake. Sa paghahanda ni Xian Tan sa kanyang atake, sinabi niyang kahit mas matibay pa ang katawan ng halimaw kaysa sa bato, wala itong magagawa sa kanyang inihandang atake. Agad namang pinatungo ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword sa bunganga ng halimaw, sabay na sumugod din ang Golden Snake. Ngunit sa pag-atake ni Xian Tan, bumulusok ito sa loob ng katawan ng Golden Snake, kung kaya't nagkalasog-lasog ang lamang loob nito. Napasigaw naman ng malakas ang halimaw at lumabas ang maraming dugo sa kanyang bibig, na naging dahilan ng pagbagsak at pagkamatay nito. Natuwa naman si Xian Tan habang nanghihina pa, at winikang siya ang nanalo. Sa kabilang banda naman, nakawala na si Muyan sa pagkakapulupot ng Golden Snake at agad na pinuri si Xian Tan dahil sa pagkapanalo nito. Maya-maya lang, unti-unting bumagsak si Xian Tan mula sa ere, at dali-dali naman itong sinalo ni Muyon. Makalipas ang ilang oras, nagising na rin si Xian Tan, kung saan tinatawag nito ang kanyang pangalan bilang Jian Chen. Naitanong naman ni Xian Tan kung bakit tila maayos na ang kanyang kalagayan. Sumagot naman si Muyan na dahil daw sa magic core ng Golden Snake na kanilang napatay, napawalang bisa nito ang lason sa kanyang katawan. Dagdag pa niya na sobrang lakas raw ng ating bida dahil napatay nito ang halimaw na kinatatakutan ng karamihan, at naitanong kung anong teknik raw ba ang ginamit ni Xian Tan. Tumugon lamang si Xian Tan na sekreto lamang iyon ng kanilang pamilya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa huli ay pinaghinalaan ni Muyan si Xian Tan na anak ito ni Old Man Dugo, subalit mariin naman iyong itinanggi ng ating bida.
Sa isip-isip ni Xian Tan, nabanggit ni Muyan na kaya na rin gumamit ni Old Man Dugo ng Spirit Sword, kung kaya't maaari raw bang na-master na rin ito ang ganoong teknik. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan ni na Xian Tan na kunin na ang katawan ng Golden Snake. Subalit sa kagalagitnaan ng kanilang usapan, may sumingit na mga kupol upang pigilan sina Xian Tan. Nagsimula ang eksena kung saan may isang kupol na nais angkinan ang katawan ng Golden Snake kina Xian Tan, at kasama nito ang kanyang mga kupol na alagad. Nagsalita naman si Xian Tan na maaari nilang kunin ang katawan ng Golden Snake, subalit ano naman ang binabalak nilang gawin sa kanilang dalawa. Tumugon naman ang kupol habang tumatawa ito, taas-taas ang dalawang kamay kasabay ng pagpapalakpakan ng kanyang mga alagad. Winika niyang ang bundok na iyon ay napakaganda at puno ng mga ilog sa kapaligiran, kung kaya't maganda na rin na doon na sila mapapaslang. Nadismaya naman dito sina Xian Tan at Muyon dahil pare-pareho lang ang lahat ng mga vigilante tulad ng kupol, kung kaya't pinagbantaan ito ni Muyon. Sinabi niyang hindi raw ba ito natatakot sa kanila dahil nagawa nilang mapaslang ang Golden Snake, at pati sila ay kaya rin nilang tapusin. Sumagot naman ang kupol at winika nito nang may pangmamaliit kung paano sila tatalunan ni na Xian Tan, kung isa sa kanila ay naubos ang lakas sa paggamit ng Saint Force, samantalang ang isa naman ay sugatan. Dagdag pa niya na ang mga tulad raw nila Xian Tan ay mga batang hindi pa natuto at nagawa pa silang takutin ng mga ito. Mabilis namang inilabas ng kupol ang kanyang sandata upang hamandang umatake, kasabay ng pagpapasalamat nito kina Xian Tan dahil sa pagpaslang nila sa Golden Snake. Anya, iyon na raw ang oras upang sila ay mapaslang. Agad na rin humanda si Muyon at inilabas ang kanyang sandata, kung saan siya ang makikipaglaban upang si Xian Tan ay makatakas.